Magandang buhay mga katiyats! Welcome back sa ating channel para sa treasure marker analysis. Sa pagkakataon na ito, ang ating episode ay tungkol sa mga marker sa punong kahoy, punong niyog, at mga pako marker. At bago tayo magpatuloy, shout out sa lahat ng ating mga katiyats sa buong kapuluan ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga katiyats in abroad. Sana nasa mabuting pangangatawan at kalagayan kayong lahat dyan. Okay, so umpisahan na natin ang kahulugan ng mga pako marker. Alright guys, at ang ating unahin ngayon ay ang pagtalakay sa meaning ng mga pako na marker sa trees, yung pako na ginamit ng mga Hapon para ibaon yung treasure, at ang imbis na sign or carving ang gagamitin ay gumagamit sila ng pako. At ito ay hindi lang ordinaryong pako, kung hindi ito ay isang copper nail, yung gawa sa copper. At ating tingnan sa close-up ang ganitong klaseng pako. Okay, so karamihan sa mga Japanese copper nails ay yung parang kwadrado, magaganyan ang mga pako na ginagamit nila, at minsan binabaluktot lang ang dulo para yun ang maging pointer. Okay, tingnan natin yung ibang example. Ito yung example ng sinabi ko na kwadrado na pako na copper. Bakit copper ang gagamitin guys sa paglagay ng marker? Kasi kung ordinaryong pako na made from iron or steel ay madaling magkalawang, at sa katagalan ng panahon ito ay marurupok, malalata, mag-rust at hindi na makikita pa. Kaya copper ang ginagamit nila para it will last for a long period of time. At ito guys ang measurement from the ground papuntang height na kung saan ipapako yung copper nail. Yan ay may taas na hindi bababa sa 6 feet. Yung copper nail, magyan lang natin ng copper end, ay 6 feet to 7 feet ang height niyan dito pataas. On that day, sa araw na yun na ibinaon nila yung pako, that is 6 to 7 feet high according sa taas ng nagpako niyan. Pero after 60 years or 70 years, ganito na ang mangyari niyan. Nung unang pinako niya ito, 1945, ganyan ang height. That's 6 to 7 feet. Pero sa ngayon, 70 years nang nakalipas, 2020, ang nangyari ay tumaas ang kahoy. Kaya hindi na natin makikita pa ang pako sa 6 to 7 feet. Kung di nasa, sabihin natin na 10 feet pataas, 10 feet up ang pako, at hindi na makikita ang pako sa ganyan nakahaba, kundi yung ulo na lang niya, itong uusli na lang yung ulo or bubukol na lang yung punong kahoy, at atin na lang tanggalin tong portion ng kahoy para lilitaw yung ulo ng pako dyan. So kung meron tayong makitang umusbong sa puno ng kahoy sa 10 feet and above, tulad dito, gumanyan yan ang itsura, tapos nakita natin na hindi naman yan sanga, pwede nating i-chisel yan para makita natin. So gamitan natin ng chisel para makita natin kung pako ba yung bumukol sa kahoy. So kung pako yun, atin kaagad i-decode yun. So atin tingnan kung paano i-decode ang pako na may taas na 10 feet up. Ikumpara natin sa araw na yun ay binaon in 1945. Hang on for that. Alright guys, at ito ang unang kaso natin or unang diagram ng pag-decode ng nail marker sa kahoy. Sa kasong ito, ang nail ay naka 30 degrees angle.
30 degrees angle yung pako kung tingnan natin. So meaning to say, lagyan natin yan ng nylon or cord or rope ang nail at 30 degrees papunta doon tayo using nylon or rope or any cord na pwede na mahaba. At kung saan yan dadapo, kung dyan babagsak yan, lagyan natin ng marker dyan. So dyan ang unang site, pero hindi ka dyan maghukay guys, kasi dito yun ibinaon, kung naalala nyo, dito sa 7 feet. Alright, so 7 feet, 6 to 7 tayo feet. At ito ang ating final na location kung saan tayo maghukay. Same thing, ating tatalian yan ng rope or nylon at i-project natin papunta doon. At kung saan babagsak yan, doon tayo maghukay finally sa ating number 2 spot. Diyan tayo maghukay guys. So ganyan lang, kung madiscover natin ang pako dito sa 10 feet up, wag dyan maghukay sa unahan kasi that is 70 years ago na. Nung araw pa lang na kanilang nilagay ang pako dyan in 1945, ito yung original angle. Kaya itong hanapin natin by trial and error, 6 to 7 feet papunta doon. Kung 7 feet naman, dito lang yun. So kunti lang ang diferensya niyan. Ang 7 feet ay dito babagsak, kaya kunti lang. Okay lang tayo ng malaking diameter para tatamaan yung boxes of gold. Alright guys, so punta naman tayo sa ibang kaso ng pako na nakabaon sa mga or naipako sa mga kahoy as a marker. Okay guys, at ito na naman tayo sa pangalawang kaso or pangalawang klase ng marker using copper nails, still pertaining to the Yamashita treasure. At ito ay hindi gawa-gawa ko lang ng mga diagram, kundi ito ay galing sa pinakamagaling na treasure hunter sa kanyang decoding. At hindi ko lang sasabihin yung pangalan, siya ay isang international treasure hunter. Okay guys, kaya 2 heads is better than 1. Yung akin at yung sa kanya, pinagsama-sama na yun. Kasama na rin yung naituro ng aking father sa akin noon. Okay, so unahin natin to guys. Ano bang ibig sabihin yan na pako? Bakit nakabaluktot yan? So meaning to say, binaluktot yan kasi may meaning yan. Hindi siya papunta doon. So wala dyan. Dito ka titingin guys, papunta dyan sa baba, kung saan naka-angle or nakaturo itong dulo ng baluktot na pako. At dito ka mismo, under the tree, dito ka maghukay. Ayan, at ang lalim niyan ay nasa 2 meters lang yan. Sa 2 meters, kung hindi mo matagpuan, hanapin mo yung black soil or yung charcoal or black soil. Pag may makita kang layer ng charcoal or uling, yun na yun, patuloy ka pa rin sa paghukay pababa. At kasunod yan, yun na yung makikita mo kasi nagsusunog sila noon ng mga branches of trees para gawing uling, gawing marker, at nilalagay doon, pinalaman as a layer. From 2 meters, 1.5 meters to 2 meters yan palagi nilalagay yan, yung charcoal na yan ng mga Hapon as a marker. Kaya kung may black soil or charcoal, proceed digging down, going down below, at makikita nyo na yun guys. Okay, so pangalawang kaso naman ay natural na pako, hindi binaluktot. Pinako talaga yan. Ang size ng mga pako niyan ay 6 inches, ganyan yung kahaba, up to 10 inches kasi yan ay mga specialized na mga pako.
Sino ba naman ang magpako ng maliit na pako sa kahoy? Hindi na yan makikita after 70 years. Kaya kung may makita kayo ng maliliit na pako, hindi yan marker ng treasure guys. Ang marker ng treasure ay malalaking pako. Parang pang poste na bolt and nut, ganun kalaki. Hanggang 10 inches ang haba niyan. At kasing laki ng ating maliit na daliri. Okay, so pag ganito guys, na pako na naka-straight lang, ang meaning niyan ay go forward, papunta doon. At nagtuturo yan sa unahan ng isa pang bato na may marker. Kung hindi bato, nagtuturo yan sa isa pang kahoy na may marker. So hanapin sa unahan yung bato na may marker at doon maghukay. Malapit sa bato na yun, or kung sa kahoy man yung marker, nakaturo itong nail, doon ka maghukay malapit sa kahoy. Gamitin lang yung insights at inyong mga common sense at third eye at makikita nyo yun kung saan ibinaon. Okay? So punta naman tayo sa ibang kaso ng pako as a marker sa treasure. Okay, so ito tatlo na, medyo ano bang klase ito guys, di ba? Sasabihin natin. Ngayon, two-way decoding ito guys. Dalawang kahulugan ito. Ang unang kahulugan niyan ay 3 meters going that way. 3 meters kasi 1, 2, and 3. So kung dito ang 3 meters guys, example dito, ito yung pangatlong metro ng paghakbang natin galing dito sa puno. So dito tayo maghukay. Automatic yan at dyan makikita yan. Kaya lang, kailangan alam natin talaga ang direksyon ng pako. Dapat gagamit tayo ng nylon rope or straw para ma-straight natin yung linya, yung eyesight. Ma-straight natin doon sa unahan at babagsak sa eksaktong lugar yung ating rope or nylon na guide. Okay? So ang pangalawang version, second way to analyze kung anong kahulugan nito ay 3 meters deep down. Deep below or down. Kasi meron siyang ito, di ba? Kanina meron yan. Kaya nakaturo siya dito. Ayan, kung anong angle man yan, kung naka-angle yan na dito, nagaganyan. So dito ang hukay natin. And then ang lalim, kaya tatlong pako, 3 meters deep. Kaya kung maghukay tayo ng 2 meters, wag muna titigil just sa 2 meters. Baka ma-discourage ka agad na ang lalim na ng 2 meters, wala pa rin. Parang isang story na to ng story ng building. 3 meters ang haba ng isang story ng building. So, kasing lalim ng building from ground to the kisame, to the ceiling. Yan ang lalim ng paghukay niyan guys, 3 meters deep. Kung saan naka-angle itong pako. Kulayan natin ng green. Sabihin natin na naka-angle guys ng ganito ang pako. Ayan, so kung atin ipinpoint yan ng laser, dito yan. So dito tayo maghukay. 3 meters deep down below. Makikita mo na yung hinahanap natin guys. Sana naman. Okay, so let's proceed with another 3 signs and marker. Alright guys, at ito ang pangalawang method ng kung paano malaman natin na may treasure ang puno na matanda na. At ang tanong, bakit namamatay ang matandang puno? Kasi mayroong dalawang reason yan. Ito yung unang reason, tinatamaan siya ng kidlat
or kung hindi siya tinatamaan ng kidlat, ay hindi mataba yung lupa under sa kanya. Yung lupa na nasa kanyang below ay hindi mataba kasi merong tunnel sa baba doon. At yung tunnel ay kulang na yun ng lupa. Kaya yung mga ugat ng kahoy ay wala na siyang lupa doon sa baba. Kaya siya namamatay. Yan ang teorya ng mga lumang kahoy na namamatay na kasi hindi na mataba yung kanyang ground below kasi wala ng ground kasi ginawang tunnel, ginawang entrance. Kaya pinakamaraming gold na natagpuan ay under the tree, under sa lumang tree, sa patay na kahoy, na matanda na kahoy, na 70 to 100 years old na kahoy. Ganyan ang teorya, yung may tunnel at tinamaan ng kidlat. Bakit naman tatamaan niya ng kidlat, guys? Kasi under sa theory, sa scientific theory, kaya yan pinatamaan ng kidlat dahil meron siyang sa ilalim metal ganito. Pag may metal sa ilalim na marami, hindi lang pako, hindi lang martelyo, kundi tinatawag na hoards of gold, yung boxes of gold na napakarami, isang truck na gold na ibinaon under the tree, tulad ng ganito, barita-baritang gold. Hahanapin talaga ng kidlat yan, guys, kasi yung kidlat humahanap yan ng mga metal sa lugar na walang tao, yung lugar na plain siya, parang valley. Doon pag may metal, yun ang tatamaan talaga ng kidlat kasi hinahanap yun ng kidlat, yung good conductor na metal. At kung doon yung tumatama sa kahoy, ang kidlat palagi. Kaya obserbahan nyo yung kahoy sa harapan nyo na baliti tree or tuog tree. Pagmasdan kung may bagyo, kung tinatamaan palagi yan ng kidlat, meaning to say mayroong metal underneath sa kahoy na yan. At sa katagalan, laging tinatamaan yan ng kidlat, mamamatay ang kahoy na yan at magmukha siyang ganito. Kaya kahit walang signs of treasure marker, ako lang siguro ang unang nagsabi sa inyo nito, guys, na pag tinatamaan ng kidlat palagi ang kahoy ay mayroong deposito yan sa baba. Kasi ang mga teoryang ito ay galing sa pinakamagaling na treasure hunter, na international treasure hunter, at binahagi niya sa akin ng mga knowledge niya kasi matanda na rin yun at patungo na sa kanyang end of days, sabihin natin. Okay, so yan ang pangalawang method ng paghanap ng treasure. Diyan sa mga kahoy na patay, na old tree, na centennial tree, wag nyo lang sadyaing patayin yung mga centennial tree na yan kasi merong energy yan. Nakapag-karma daw yan pag pinuputol yan. Kaya kung tayo'y maghukay ng mga punong yan ay kailangan talaga merong, sabihin natin, na ritual. Magpapaalam tayo sa mga nakatira sa kahoy na ito, at kung maghukay tayo, ibalik natin yung mga lupa na ating nahukay, i-fill up natin doon sa holes para hindi magagalit sa atin ang DENR. At pangalawang rason, para hindi tayo malaman na tayo ay nag-treasure hunt. Okay? So meron pa akong ipapakita sa inyo, guys, na iba pang signs sa kahoy na pertaining to Yamashita treasure, na kung saan ang treasure ay malapit lang sa kahoy. Hang on for that. Okay, guys, at eto yung sinabi ko sa inyo ng mga sign na nakaukit sa mga kahoy, at ang meaning nito ay treasure below. Treasure below. Sa harap lang tayo maghukay nito, guys. Boxes of golds down below. So dito lang mismo sa may puno, sa harapan. Okay, so pangalawang sign na nakakarve sa mga trees. Ito, guys, pag malaking hole
na nag-iisa lang yan, treasure below pa rin yan. Kasi iba-iba ang nagbaon yan at iba-iba yung kanilang decoding na ginawa. Pero kahit iba-iba sila na coding na ginagawa ay minsan merong magkapareho. Yung nauna ay maraming square, ito naman ay bilog lang kasi ang Japanese lagi nilang natandaan yung kanilang flag na bilog or sun rising yung simbolo nila, kaya palaging bilog yung kanilang sign pag treasure under. Ito naman nakakalito siya kasi nakaganyan yan. Meaning niyan ay hindi talaga direct down below, kung di naka-angle siya dito. Ayan. Yung ito kasi yan ay arrow, kaganyan yan. So dito siya. Under the shade of the tree pa rin, pero going this way. Okay, so ito naman guys, isang guhit at isang letter A ay jewelry lang yan ha, hindi yan gold bars. Jewelry and coins inside this tree. Meron akong nakitang ganito guys sa acacia tree. Kasi yung acacia tree, hollow yung kanyang pinakasentro ng kahoy. Doon naglagay yung mga hapon ng hindi maraming gold bars, mga 4 na gold bars lang inside the acacia tree. Kaya siguro ito ay acacia tree din, kaya nilagay nila dito sa pinakagitna niyan, hollow yan. Inside the tree ang meaning niyan. Jewelries and coins inside this tree. So nasa loob siya. Ang treasure, huwag maghukay. Huwag nang hukayan guys. Butasan na lang yung kahoy at silipin. Huwag mo nang putulin yan. Butasin lang at saka silipin. Okay, so punta tayo sa isang sign. Ito naman guys, palaging merong nakaganyan. Basta merong sure na treasure, maraming number 5 yan ang isusulat nila, mga 3, 5, 4. At ikakalat yan sa kahoy, meron dito, meron sa itaas. Kaya maguguluhan ka. Pero ang meaning lang talaga niyan ay meaning to say there is a quantity of gold in this area. So ang meaning ng 5 ay start here. Dito ka mag-start sa kahoy na ito. Kasi merong quantity of gold in this area. At ito ang hanapin na arrow kung saan ito nakapoint. Kung may kahoy doon sa unahan or malaking bato dito. Kung dito siya nakapoint guys, dito naman maghanap ng ibang sign. At kung mayroong sign, analyze nyo naman kung saan hukain, dito ba or dito. Okay, so marami naman tayong natutunan sa ating mga tutorial on treasure, on how to locate. Kaya i-apply nyo lang yun guys. Gamitin yung common sense, yung insights, tsaka third eye nyo. Malolocate nyo yan. Okay? So ano ba na itong parang letter A na ito? Nagaganyan. At ano ba guys itong meron tayong nakita dito na parang letter A, ito nakaganyan. Ano bang meaning niyan? Ang meaning niyan ay ganun pa rin, parang jewelries, pero ang meaning niya ay wealth. Merong kayamanan. In this direction, starting from here, number 5, in this direction sa arrow, there is a great wealth na madiscover nyo. Yun yung A. Wealth yun kasi jewelries plus gold plus coins equals wealth. So papunta pa siya doon. Maghanap ka pa ng isang puno na mayroong marka or isang malaking bato doon sa unahan. Alright guys, so proceed tayo sa isa pang sign. Ito guys, ito yung object niya.
At meaning to say nagka-triangle siya kasi nandyan siya sa loob, inside the tree. Inside pa rin ang meaning nito, wag na maghukay. Marinahin na lang yung kahoy tsaka silipin kung saan. Kasi pag acacia tree, hollow talaga yan sa loob at pwedeng pagtaguan yan ng mga treasures. Okay, so 3 butas yun at sa gitna ay malaki. At kung ating pagdugtungin yung 3 butas maging triangle at may butas sa gitna, eksakto talaga. Treasure inside this tree. Nasa loob siya ng kahoy. Alright, so punta naman tayo sa ibang sign. So meron tayong X, meron tayong parang letter O na parang square, and then meron naman tayong bilog na may ganyan. So meaning nito guys na kung maghukay na naman tayo, tunnel under the tree. Merong tunnel dito guys, hindi natin alam kung papunta doon, basta kung saan nakaturo ito, yung parang puwit, kung saan niya nakaturo, doon tayo maghukay. Tala na lang tayo ng laser pen. Yung laser pen, yung light noon kung saan yung tatama, kung dito tayo maghukay. And then alam naman natin pag may tunnel, merong mga layers coding of soil color ang composition yan. Yung black lang ang hanapin, yung charcoal, at saka may makita kang mga basag na plato, botelya. Yun yung mga first layer. Second layer yung black soil. After sa black soil ay makita ka pang mga dahon ng kahoy at saka mga branches ng mga kahoy, at doon ang kasunod na doon, yun ang treasure. Okay, so malapit na tayong magtapos. Andito na tayo sa last sign natin sa mga markers sa kahoy pertaining to treasures. Ano naman ang kahulugan nito guys? Ito ay 2 boxes. 2 boxes of gold. Napakarami. Kung 2 boxes yan, kung merong 10 barita kada box, so meron kang 20 boxes. At itong 3 maliliit dito na parang square, yan ay deep below or distance. Pwede yung 3 meters. Pwede din yung 5 meters times 3. So ang distance ay pwedeng eksaktong 3 meters. Kung wala sa 3 meters, pangalawang hukay, unang hole ito, second hole 15 meters. Kasi ito minsan kung Korean ang nagbaon ay 5 meters lang ang kada isa niyan. So naging 15. At kung Japanese naman ay pwedeng 1 meter lang kada isa niyan. At minsan sa ibang kaso ng coding ng mga ganito, yung 3 bilog, minsan ay maging 10 yan. Kaya wag lang tayo magmadali kasi ang decoding ay talagang marami kasing kaso ng nagbaon. Hindi lang isa yung nagbabaon, kaya paiba-iba yung coding ng distances. Kaya kung wala sa 3 meters, wala sa 15, dito tayo sa pinakamalayo, tag 10 meters bawat isa. So maging 30 meters ang hukay. Ang circle ay hukay. Ano ba naman yan guys, yung 3 hukay lang, di ba? Tigto 2 meters, 2 meters, 2 tao lang maghuhukay niyan. 2 meters deep, makikita mo na yung black soil saka mga basag na buti at plato. At doon na. So kung trabahuin talaga yan, pwedeng 2 tao lang yan maghukay, 3, pinakamarami. Huwag na kayong mag-finance, mauubos ang pera nyo. Kayo-kayo na lang. Madali lang maghukay niyan. Basta't alam lang natin ang distances. Unahin lang natin sa malapit, 3, 15, and then last is 30 meters. At saan naman ang direksyon guys? Of course, dito sa harap papunta dito. Kasi wala siyang mga indicator, wala siyang arrow. Meaning,
sa harap talaga yan. So kung saan nakaharap yung kahoy, doon ang direksyon ng 10, 3 at 15 meters. Okay guys, at ipapakita natin ang mga pangalan ng kahoy na kung saan ito ay nilalagyan ng pressure ng mga Hapon. Okay, so ito yung mga kahoy na mahilig ang Hapones maglagay ng mga treasure down below sa mga kahoy na ito. Okay, so pinakauna, meron tayong kahoy na, of course, yung coconut. Yung mga coconut trees, papakita natin mamaya yung pictures ng coconut na merong mga signs of treasure. Old mango trees, kahit yung napakatandang punong mangga ay meron yan. Hindi lang kapre ang nagtatago dyan, kundi treasure din. Kaya kung meron kayong makitang white lady at kapre, mga tagabantayan, yan ay mga signs din ng treasure. Meron akong kaibigan doon sa isla. Nakakita siya ng white lady na palaging nakaupo sa bato paggabi. At ilang buwan lang dumating, ang nakalipas ay may dumating ng mga foreigners na nakayate. At doon mismo sa bato na inuupuan ng white lady, yun ang kanilang biniyak at nakuha yung giveaways doon ng mga Amerikano, hindi ng Pilipino. Pero ang unang istorya doon, yun ay inuupuan ng white lady. Okay, yung kahoy din guys na duhat, the black plum, pine tree, kamatsili tree. Pero sa aking karanasan, yung acacia tree at tuog tree ang palaging nilalagyan. Meron ding pitugo tree, yung pitugo. Nilalagyan din yan as a marker. Also bamboo. Yan ang bamboo. Mahilig sila dyan. Okay, so pakita natin ang picture ng mga coconut tree na merong signs of treasure. Okay guys, sa coconut tree naman, ang pagganap ng sign ng coconut tree ay hindi sa ating eye level. Wala sa eye level natin ang pagganap ng sign sa coconut tree. Ito ay palaging nasa itaas ng kahoy. Okay guys, punta naman tayo sa coconut tree or yung niyog, yung puno ng niyog. Ito yung mga kuha kong picture noon. Palagi siyang merong 5. Dito may Y, meaning ng Y nakaturo siya dito pababa. And then 5 na naman dito. 5 na naman. Tapos may Z sign. Tapos may arrow siya dito guys. Kaya napaka-komplikado ng ano na ito. Meron pang number 3 dito. Hindi ko pa na-decode ang sign na ito. Pero ang treasure dito ay sa palagay ko ay nakaturo sa malayo papunta doon. At ang height ng mga markers na ito ay nasa 10 meters ang height niya. Kasing taas ng kisame ng second floor building. Parang kasing taas ng kisame ng simbahan. Nasa itaas siya guys. Siguro inakyat ito pag-carve. Sinigurado para hindi ma-erase ng mga tao doon sa lugar na yon. Okay, yan ay example lamang ng mga treasure na inukit sa coconut tree. At tingnan natin ang ibang sign ito. Ito naman ay triangle na mayroong bilog. Meaning, kung hindi down below, ang sign ay in between rock and trees. So sa unahan kung may kahoy or malaking bato, tingnan ang bawat kanto nito ng triangle. Sa itaas wala naman, so dito lang. Sa palibot niyan, in between rock and trees, there is rich object, meaning may nakabaon na kayamanan. In between this coconut tree at sa unahan kung mayroong mga malaking bato at isang malaking kahoy pa or may isang matandang coconut pa rin sa unahan. Okay, so
Ang coconut tree guys ay ganito yan. Hindi ito mataas, hindi tulad sa kahoy. Hindi tulad guys sa kahoy na tumataas yung sign habang tumatagal ang panahon. Ang sa kahoy naman ay kakaiba kasi dito kinakarve yung sign. After 70 years ay doon na sa itaas makikita yung sign. Ngayon sa coconut tree ay kakaiba ang coconut tree kasi hindi tumataas. Example niyan ang pako. Kung saan ipinako yan noong 1945 ay pagdating sa 2020, 70 years passed by, 70 years na kalipas, ay ganun pa rin ang height niyan. Ayan no. Kasi iba kasi ang niyog, ang coconut tree ay meron siyang mga palm, ganyan. Ito lang kasi ang natatanggal yan hanggang sa umabot doon sa dulo, natatanggal ang mga ito. At meron namang tutubo na bago na palm, kaya tinatawag na palm tree. At matatanggal naman ito, meron namang tutubo sa ibabaw. Kaya ang sign ay palaging dito lang na level. Hindi tumataas ang sign sa niyog or sa coconut tree. Yan palagi ang tandaan. Ang sign sa coconut tree ay mataas lang sa tao. At walang sign na hanggang bewang. Ang sign sa coconut tree ay nasa palagi sa itaas. Nasa 7 to 10 meters yan. Meron akong nakita dyan sa malapit sa Agusan. Meron akong nakita doon na mata sa coconut tree at tumuturo sa ibang puno. Ang daming sign doon, magulo. Tapos yung may-ari ng lupa sigurista pa, kaya wag na lang muna, next time na. Alright guys, at hindi na ako magtatagal, ako'y magpaalam na at ako'y mag-iwan ng ating kasabihan na don't stop chasing for that golden dream.